for He is great in our lives. And let's give our best praise. Are you ready? Come on. Woo! Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Sing with me. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Trust in your name, Jesus. There's nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Sing it out. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise. Shout! Yours forever. Your voices, steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control.
church. Faithful, powerful, wonderful. You know, Jesus is beautiful, merciful, supernatural. You know that? He's highly mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous, and there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Church, God wants you to dance and move in His presence. Tama ba? Come on, let's praise Him and declare nothing can separate us. Everybody, nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name, yeah, yeah. Nothing can separate us. No weapon formed against us. That's right. Can stand up to the name of Jesus. No other name, yeah, yeah. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Make it louder. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Come on, everybody. If you believe that there's no other name, give Him the best step offering right now. Hallelujah. Hallelujah. Church, one more time. Do you believe God deserves our best clap offering? If you do, come on, let's give Him. Let's give Him the best clap offering. Hallelujah. Hallelujah. Father, it's more than a song. What we're doing right now is more than singing a song. It's adoring your name. It's praising you for who you are. You are highly, you are mighty, you are worthy. And we highlight you today. And so church, right now, I just want you to focus your eyes on Jesus. We're gonna sing, I'll teach you a new song. It's an old hymn. But I pray that as you declare that He is the Prince of Peace, you will begin to humble down yourself and surrender your life to the King of Kings and the Lord of Lords. So lift up your hands, lift up holy hands and sing. Prince of Peace, you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you
You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life, I offer up my sacrifice, I pledge my love to you, my God and King. Prince of Peace, you are. You're the bride. Sing this as your prayer to God. You are wonderful. Lift up your hands. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name is song I raise. I give to you my life, I offer up my sacrifice, I pledge my love to you, my God and King. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name is song I raise. I give to you my life, I offer up my sacrifice, I pledge my love to you, my God and King. I pledge my life to you. We worship you, God, for you are the Prince of Peace. Let's try to sing our own words. Say how much you love him, that you adore his name. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name is song I raise. I give to you my life, I offer up my sacrifice, I pledge my love to you, my God and King. Let's sing one more time. I worship you. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name is song I raise. I give to you my life, I offer up my sacrifice, I pledge my love to you, my God and King.
one more time, church. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, there is none like you, Jesus. Pinupuri ka namin, oh Diyos, sasambahin ang ngalan mo. Pagkat ikaw ay dakilang. We give you praise, oh Jesus. We give you praise. Let's sing a little bit more. Worship Him, worship I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I give
the full respect. Let's give Him the highest praise. Hallelujah! Everybody shout hallelujah! Father, you are highly honored in this place. We worship you, we love you in Jesus' name. And everybody say, Amen! Bago ka umupo, sabihin mo sa akin, God is great. Ako nga po pala si Joanna Marie Kirabo from Life Giver BGC. And I want to share kung paano nga ba ako binago ng Diyos through tithes and offering. Noong una, hindi talaga ako nagbibigay ng aking tithes and offering. Kasi hindi ko alam ang power at impact nito. At dahil na rin, mahilig ako mag-ipon ng pera para sa mga pangarap ko. Mga simpleng pangarap gaya na gusto ko magkaaso, mapaayos yung ipin ko at makapagpa-brace, and gusto ko din makatulong financial kila mama pagdating sa tindahan. Gusto ko kasi makatulong sa kanila, lalo na kapag may hihingiin sila sa pangpuhunan. And also, isa sa pinakadahilan kung bakit ako nag-iipon, kasi gusto ko makabili ng sariling bahay. Hanggang sa dumating sa point that I encounter God at naintindihan ko ang principle ng giving your tithes and offering. Unti-unti niyang binago yung desire na puso ko. Natuto akong magbigay kahit na may kahit pa. Isinantabi ko yung gusto ko at sinunod ko ang gusto ng Diyos. Year 2022, I was moved to offer yung buong sahod ko sa paluwagan para sa aking first fruit. Grabe, isa sa pinakamahirap pero nakaka-bless na nagawa ko yun. Mahirap kasi dapat ipambibili ko na ng aso yun, pero mas pinili ko pa rin ibigay sa Panginoon. At the same time, ipang-down ko na rin sana sa pang-brace ko yun, pero hindi ko na ginalaw. Buong puso kong ibinigay dahil naniniwala ako na may blessing sa pagsunod sa ating Panginoon. After ko pong nagbigay, binago ni Lord yung puso ko. Kung paano ako manalangin sa Kanya, nag-asa ko kay Lord na sana palakasin niya lagi yung tindahan namin at palaguin niya ito. Glory to God kasi ngayon 3 na yung tindahan namin. Hindi lang yon, nanalangin din ako na sana magkaroon kami ng sasakyan. And grabe, blinas kami ni Lord. Binigyan niya kami ng 2 motor at 1 pang kulong para sa paresan namin. At di pa dyan natatapos, yung pinagdadasal ko na sana magkaroon ako ng aso, ibinigay niya rin by God's grace. At yung dating ipin ko na gusto mapabrace, pabrace ko na rin. And isa sa pinaka-na-amaze akong ginawa ni Lord, ayun yung nakapag-life retreat ang mama at papa ko. Maging ang 2 kapatid ko. At ngayon po, buong pamilya na kaming naglilingkod sa Panginoon. Truly, God is so good. Patuloy niya kaming binibless at patuloy din kaming nagbibigay ng blessing through giving our tithes and offering. Remember, Life Giver Church, our God is so faithful. Alam niya na may pangangailangan din tayo, pero di yun hadlang para hindi tayo magbalik para sa kung ano ang nararapat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, aani ng konti ang magtatanim ng konti, at aani ng marami ang magtatanim na marami. Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lang. Kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. Lahat po ng meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. Therefore, ibalik natin ang nararapat para sa Panginoon. And before we give, let us pray. Heavenly Father, salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin para magsama-sama. Salamat sa mga blessing and opportunity na ibinigay niyo po sa aming lahat. Allow us to worship you sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes and offering namin. Lahat po ng ito galing sa iyo. At ikaw ang nagbigay ng lakas at buhay sa amin para makapag-produce ng pera. Bless this offering today in Jesus' name. Amen. Kaya Life Giver Church, let's give! Purihin ang Panginoon Diyos. Tatayo po tayo lahat. Pero higit sa lahat, sa pagtayo natin, babatiin natin ang bawat isa. Gusto ko kasi mag-fellowship talaga tayo. Hindi tayo pareho ng isang church na
hindi magkakakilala, tayo ay hindi natin alam ang pangalan ng bawat isa, mahal natin ang pamilya, bawat isa ay nagmamahalan, tayo lahat ay may authentic na love, lahat ng mga procedures ginagawa ng church ay para po sa ikabubuti po ninyo. Wala ho kaming plano na kayo ay masaktan. Basta any services na nire-render namin dito ay lagi sa ikabubuti po ninyo. Kasi nga nakikita natin, we are growing as a family. And so, gusto ko sana ganito ha. Ito napakasimple na lang gusto ko. Gusto ko lang kumamay kayo. Sana puntahan nyo yung ibang tao, hawakan. Wag nyo nang sabihin yung GCash number nila. Please, wag na. Please, wag na. At sa church na ito, hindi kami nagne-negosyo together kasi alam natin na baka makasakit tayo. We don't do that. Kasi gusto lang talaga natin ay ang welfare at wellness ng ating mga kapatid. Amen? So gagawin natin yun, which is the purpose of our gathering. So, let's sing this song. I love this family of God. Room around, shake another's hand, smile. Come on, everybody, come on. Room around. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of it. Great family. I love this family of God. So closely knitted, oh so knitted into one. Taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. So closely knitted, oh so knitted into one. Taken me into the heart, and I'm so glad to be a part of it. Great family. Pray ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. I-bless mo po kami. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pakikinig namin ng salita ng Diyos. Bungkalin ang aming mga puso. Wala kaming intention to hurt someone, but allow the Bible not to hurt, but to pierce, tusukin ang puso upang patuloy na magbago ang aming mga buhay. We love you. We thank you. In Jesus' name, everybody say Amen. Do you have your Bible? Sige, taas ang mga Bible. Upo po tayo lahat. Do you have your Bible? Ay, sumagot kayo dyan. Do you have your Bible? Pangalawa, do you have your notebook? Can you show me your notebook, please? Asan ang notebook? Oh, at least may dalawa na nagdadala ng notebook dito. Do you have your ball pen? Okay, very good. At least may tatlo na may dalang ball pen. Praise the Lord. Malapit na tayo maging Christian. Amen? Malapit na. Pray ng Panginoon. Halika. Ating pag-uusapan, napaka-importante po nito. We'll talk about Christ, the Passover Lamb. Yan. Christ, the Passover Lamb. Purihin ng Panginoon. Okay? Ang history ng Exodus 12, no? Exodus tayo kasi, pupunta natin ng Exodus, ay ang final plague o ang final na salot na gagawin ng Panginoon. No? Yan. The killing of the firstborn male and the killing of the firstborn male animals. Ayan. Unang panganay ng pagpatay ng lahat. Kasi ang Egypt, ayaw pakawala ng ang Israel eh. Di ba? Panahon ni Moses yan. Kagabi nanonood ako sa Netflix no ng pelikula na made for Moses. So yun yan. Pagpatay ng panganay ng mga lalaki na nakatira sa Egypt at pagpatay din ng hayop. Unang-una. Ayan. Ibibigay, kasi nga nagmamatigas ang emperor ng Egypt at ayaw niyang pakawalan ang mga Israelita na pinalalabas na ng Panginoon. Ayaw niyang pakawalan.
Kaya ang ginawa ng Panginoon, 9 na plagues o salot ang ginawa niya. Pero the king or the emperor remained stubborn. Sinabi ang pinaka-purpose ng Passover, kaya lumitaw itong Passover, ay lumalabas na ito ay ang magiging final destruction nito sa pagpapatay ng panganay na anak na lalaki ng pamilya at hayop ng buong bansa. Tama ba? So, sa Pilipinas kaya, kung mangyayari ito, mabubuhay kaya lahat ng panganay? Naku, baka maraming mamatay, di ba? O sa mga bansang, kayo, ilan ba rito ang panganay? Taas nga kami ng mga panganay. Tingin nyo, kaya mabubuhay kaya kayo? Amen. Mababait naman kayo. Tama po ba? Ilan dito ang bunso? Ang bunso. Yun. Okay. Ayan. Hindi kayo kasama rito. Okay. Pero minsan yung bunso din ang matigas-tigas din ng konti sa bahay, di ba? Medyo siga-siga lang yan. Okay? So lumalabas na itong Passover, ang pag-i-institutionalize ng Passover ay lumalabas na pinaka-10th na salot. At mabigat kasi magdudulot ito ng sobrang lungkot sa bawat pamilya. Kasi kamatayan ng panganay, ano kayo sabihin ng panganay? At panganay na tao at panganay na hayop. So in order, ang ginawa ng Panginoon, kasi kakalat itong salot na ito, mamamatay ang panganay, in order na preserve ang Israel mula dito, ang ginawa ng Panginoon ay ang pag-conceptualize ng isang napaka-importanting festival o tinatawag nating a celebration na kung tawagin ay Passover dinner. Gagawin ito ng pamilya upang maiwasan ang sakuna, so the family will slaughter a male lamb chosen to be offered. Okay? Ipapahid sa door frame o hamba ng bawat pamilya ang dugo at dito dadaan ang Panginoon o ang sabi ng ibang version ay ang anghel din, Panginoon at anghel sa bawat tahanan at itong angel of death na ito, okay, ay dadaan. Pero kailangan nilang i-apply ang blood sa doorpost. Ayan. Ilagay niyo yung pagkapatay niyo ng kordero, okay? Kunin niyo sa basin yung pinakadugo, tapos ipahid niyo dyan sa door jamb o doorpost, yung pinakaposte ng hamba. Pahid niyo. Siguro lahat ubusin ninyo ng gayan. Ayan. Ang walang pahid na dugo ng kordero ay mamamatayan ng anak. So ito ay paglitaw ng isang angel. So ang sinasabi ng ibang mga nag-aaral, it's an angel of death. But I don't believe that it's an angel of death lang. I believe that it's an angel that will cause the death of many. Nakakita na ba kayo ng angel? Have you seen an angel? Kahapon, nandito ako, naglalakad, andyan ako, naka-standby ako dyan. Tapos ito, nakabukas to. Yun, nakabukas yung pintuan na yun. So kumakanta rito yung choir natin, yung the musician nandyan. So nakaupo ako rito. So andito ako nakaupo. Siguro ang spot ko nandito. Saan dito? May katabi ako taga Cebu eh. Sino may katabi ko taga Cebu? Si John Ray? O yan, okay. So andun ako, yan. So, bukas to. So may nakita akong lalaki nandun. Pleasant ang mukha niya. Siguro mga around 5'7", tapos naka-white shirt. Not shirt, polo. Tapos naglilinis siya ron. Naglilinis siya. So una nakita ko siya, naglinis, tapos naglabas siya ng dumi doon, papuntang fire exit. Tapos mamaya andyan man. So ano to siguro maabot ito ng 5-7 minutes. So nakita ko na naman, pangalawa niya, nakalabas ulit yung fire exit. Kaya sabi ko kay Jason, pakitingnan mo nga kung bukas yung fire exit. Sabi ko, bagong volunteer naglilinis doon. Bakit bubuksan yung fire exit doon? Diba? So pagpanik ni Jason, walang tao. So naglilinis siya. So sabi ko, naku, may katabi ako. Di ko naman sinabi dito taga Cebu na kapatiran natin nandito eh. Naku, sabi ko, may multo rito. So ginawa ko, ayoko na maka-istorbo, baka disturb, di na pumunta sa church dahil may nangyayari dyan sa taas. Okay. Sa taas, sa baba, andyan siya naglilinis siya dyan. Pupunta siya dito, siguro may kinukuha, nililinis. Siguro. Inuunahan na kasi itong mga volunteers natin, hindi sila naglilinis dito. Sabi niya, magpadala na ako ng anghel, linisin ko na to. Sa pag-uwi ko ng ganon, sabi sa akin ng Panginoon,
Hindi yun multo. Yun ay anghel. So nakakita ako ng anghel. Hindi pa ako nakakita ng anghel. May humawak sa aking anghel nung nasa dapitan ako kasi nahulog sa bangin, papuntang bangin yung aming bus na hydraulic na nawala ng brake. So nawala ng brake kasi nawala ng andar yung makina. Siyempre, wala siya, hydraulic siya. So yun. So ang ginawa ng anghel, hinawakan yung ulo ko, nilagay ako sa aisle nung bus. Pagkatapos pumasok yung sanga doon, hindi kami nalaglag. Pero buti, hinawakan ng anghel to, nilagay ako, hinipo ako ng anghel, I felt it, nilagay ako. Kasi siya naglagay sa akin doon sa aisle. Iningatan niya ako. Pumasok doon yung sanga, sumabit, hindi nahulog sa bangin yung bus. So that was 1986. Second time, I saw an angel cleaning that room. Okay? So yun yun. Ano lang yun? Kwento yun para malaman natin, may anghel dito. Ayan, tinan mo yung katabi mo. Yan. Hindi yan fallen, okay? Yan ay fallen in love sa pamilya niya, okay? So yun na. Palakpakan natin ang Panginoon doon. So yan na. So mga volunteers, wag na kayo unahan ng anghel kalilinis. So pakilinis na nyo ito lahat kasi mukhang siya na maglilinis eh. Pero maganda rin para walang sweldo, no? Okay? Ayan. Exodus 12:5-8. The animal you choose, ito lang ngayon, itong gagawin nyo kasi may angel of death, papasyal eh, papatayin lahat ng panganay. The animals you choose must be a year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats, that you take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood, put it on the sides of the tops of the door frames of the house where they eat the lambs. The same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with the bitter herbs and bread made without yeast. Mga kapatid, hindi ito madali. Hindi ito gagawin ng isang araw. Twilight, tapos pinakagabi. No. May process silang gagawin. Preparation for the Passover. Bakit sinabing Passover? 4 na bagay ang dapat gawin sa tupa na kanilang papatayin. Una, they will need to choose a male sheep or goat. Andiyan ang verse. Go, pakita natin yung verse. Yan. Pili kayo ng kordero o ng goat. Yan. Piliin nyo. Need nila mamili. Dapat silang pumili ng isang hayop. Dapat ang pipiliin ay walang kapintasan. Tignan nyo, buti pa yung hayop, walang kapintasan. Okay? Ang pagpili nila dapat ay naaayon sa standard ni Moses at ng Diyos. Pili, makakapili. Kasi may mapipilian. Bawat pamilya may pipiliin na kanilang kordero. Hindi basta kung ano-ano ang pipiliin. Hindi pwede. Ang pagpili na ito ay magiging pamantayan ng pagpili ng paglagay ng tupa kapag ito ay gagawin ng festival. Okay? So, since pa yan. Okay? So, number 1, piliin. Number 2 na gagawin nila. Pangalawa, they must take care of the lamb or goat. Aba, hindi pala mabilis. Pinili, pinatay ng umaga, pinahid, nung gabi, ni-roast yung laman. Hindi pala. Aba, may process. Aba, mahaba pala. Okay? Tignan natin. They take care of them until the 14th day of the month. Well, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. So, gagawin nila, alagaan nila. Take care, alaga, iingatan, paliliguan, mamahalin ng pamilya. So, ibig sabihin, dapat itong alagaan hanggang maialay ng 14 ng Abril. Unang buwan ng Abril sa kanila, sa atin, January. Abril, Abiv, Nisan, unang buwan nila yan. So sa pagpili nila ng tupa ay may pagitan sa pag-aalaga hanggang makarating ng 14. Bakit? Kailangan nilang alagaan hanggang ialay. Bigyan ng masusing pag-aalaga yung hayop. Panatiliin nilang malinis at walang kapintasan ang hayop. Inaalagaan nila sa tupa. So bakit, paano alagaan? Probably, pag-iisip ko lang ito, hindi ko masyado napag-aralan, baka pwedeng ilagay sa loob ng tahanan upang maging pet to establish what? A connection between the nag-aalaga and the inaalagaan, to
to establish connection, and then, of course, to establish relationship. So, mas connected siguro, mas establish, at kung mas establish, so mas may relationship. And so, pag pinatay mo, mas malalim, mas masakit. Alam, marami rito namatayan na ng hayop, tama? Nakakita na ako mga kapatid na mas iniyakan pa yung hayop kaysa sa kanyang mahal sa buhay. See? Mararamdaman natin na may kinalaman ito dito. So, ina-establish ngayon, o sa mga kapatid, sa pag-aalaga mo ngayon sa kanila, mabubuo ang connection, relationship, pwedeng pag-ibig, mabubuo ang sandaling pag-aalaga, sandaling pag-aaruga na pwedeng ma-in love yung nag-aalaga compare sa ibang mga inaalagaan niya. So, ini-establish ang pag-aaruga na ito na hindi upang magkasama. Kasi nag-aalaga ka ng tao o ng hayop para maalagaan matagal, magpakailan pa man. Pero hindi ito. Inaalagaan mo, minamahal mo para mamatay sa 14. Di ba? Nakakasabog ng isip yun. Kaya pagdating ng araw ng April 14, kapag mahal mo na yung hayop, yung anak mo, nakikita mo, nakatabi na doon sa kama, inahalikan na niya, nakakita ko ng ganyan. Na mas sinahalikan pa niya yung aso niya kaysa sa asawa niya. Pwede yun. Sabay bubunutin ng tatay, paggising ng madaling araw, magugulat yung bata na wala na pala yung hayop sa tabi niya, at ang sasabihin niya, nasa si Jennifer. Naalala niyo si Jennifer? Ay, naku, hindi niyo naalala. Okay. Matagal na yun. Alamin na lang niyo kung sino si Jennifer. Tama ba? So, ang gagawin niya, nasan po si Jennifer? Sabi niya, kinuha ng tatay mo, pinatay. At andyan ang tatay mo sa labas, pinapahid ang dugo ni Jennifer sa hamba. Ano ang mangyayari sa bahay? Mag-iiyakan sa loob ng bahay. Kasi may pinatay na walang dahilan. So, minsan, may kailangan kang pakawalan upang may isa na mabuhay. That was the concept of God. The principle of innocent dying for the guilty was an old principle written in the Bible in order to create and establish the main principle of how God relate with men. The principle of innocent dying will continue up hanggang sa panahon natin. I've heard a pastor, I've heard him, sabi niya nga noon, walang kailangan ng Diyos na sakripisyo ng mga tao sa church, lalo na kung umiikot yung mga basket na yan. He was defeating the purpose of giving in the church. As a matter of fact, sad to say, he was destroying the principle of sacrifice. This is a born-again pastor preaching what is not written in the Bible. Sabi ko, wow. Kaya pala sabi ni Pablo, sabi niya ganon, I urge you, brothers, that in view of God's mercy, to offer and to sacrifice yourself as a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable worship. Wow. Believe in the Bible. Don't believe in us. Believe in the Bible. Tandaan niyo po yan kasi isang araw hindi na kayo maniniwala sa Bible. Okay? Purihin ang Panginoon Diyos. Balikan natin ulit ito. So, ilan dito ang nakukuha ko? Pakitaas sa kamay. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Ako na. Yan. Okay? So, number 3. They must apply the blood of the lamb on the door frames. Then, they are to take some of the blood, put it on the sides, tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. And then they eat the lambs. So, ilalagay ang dugo sa isang sisidlan, ipupuna sa hamba, kailangan makita ang dugo sapagkat dadaan ng Panginoon or yung angel of death, they need the lamb outside. The blood of the lamb must be applied outside the door. And so God establishes the redemption of the people. Tingnan nyo ito, kasi ito, i-pass forward na natin. Exodus 12:13. Bakit kailangan ilagay yung dugo? Sinabi ng Panginoon. Kasi the blood will be a sign for you on the houses where you are.
Alam ko kung kanino ng bahay yan. And when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt, when I see the blood. Destruction comes when we are not covered by the blood of Jesus. John 1:9, John 1:8, ang sabi that you apply the blood of Jesus. Again, may nag-arise na naman, nag-aaray na naman na teachings na we don't need to confess our sins. Our past, present, future sins are already addressed by the blood of Christ. That is wrong. 1 John 1:9, you need to confess your sin. Apply the blood of Christ in your life. That not only in our life, in our finances, not only in our finances, even in our marriages. Even sa mga anak natin na tumitigas ang ulo, na-apply ang mundo, ina-adapt ang politika ng mundo, o ina-adapt ang sistema ng mundo, we need to apply the blood of Jesus. Kaya sabi, when I see the blood, I'll pass over you. See, nakita nyo? We are in a spiritual battle. Kaya kung hindi natin alam lagi kung paano natin i-address ang lahat ng problema natin, even sa church, sa buhay, whether private or public, whether overt or covert, tell you, hindi tayo mananalo. Kasi bakit? Ang kalaban natin, isa lang ang kanyang katatakutan, and that is the blood of Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, when I see the blood, sabi niya, when I see the blood, that is one of the most powerful statements in the Bible. When I see the blood, I'll pass over you. I'll pass over you. Sabay-sabay nga, I'll pass over you. Sabi ng Panginoon, He guaranteed protection. He guaranteed safety. Nasaan? Nasaan? Blood. Sabi niya, no destructive plague will touch you when I strike Egypt. Lahat ng Egypt tatamaan, pero nakita ko bahay mo, lalampas ako dyan. Alam mo mga kapatid, bakit hindi lumalampas ang Panginoon sa atin? Bakit may destruction? There was no record of applying the blood of Christ in your life. And so what happened? We now accept distractions. Kabi-kabila. Bakit? Hindi natin alam na meron palang distraction na nangyayari kasi hindi na natin ina-apply ang dugo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, I'll give you a sign. The blood is the sign of redemption. The blood is the sign. The blood, once exposed, will be a sign. The blood, once exposed, is a covering. The blood is the protection of the nation from the coming danger. Anak ka ng Diyos, nagkaroon ng series ng problema since sumabog ng 2019 o 2020 ang lahat ng COVID. Tandaan natin na ang nagprotection sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, malakas na malakas. Number 4, kala mo tapos na, may dugo na ako. Hindi! He continued, number 4, they should eat the meat roasted in the fire. The same night they eat meat roasted over the fire, along with the bitter herbs and bread made without yeast. So the Passover was not about killing the Egyptians. The Passover was not only about the killing of the lamb or the goat. No, but it was a celebration of the family. While there will be a destruction, the family must celebrate it. But it was a celebration of the family. To kill the chosen lamb, to be served for dinner. So nakakatakot, kasi may mamamatay eh. Pero hindi. Ba't ka matatakot? May dinner eh. Magkakainan tayo eh. Ang sinasabi na pero habang natatakot ang tao sa pangalawang pagparito ng Panginoon, walang anak ng Diyos na natatakot sa pangalawang pagparito ng Panginoon. Sapagkat ang pagparito ng Panginoon sa anak ng Diyos ay hindi gaya ng magnanakaw. Darating ang Panginoon gaya ng magnanakaw sa mga ayaw maglingkod sa Kanya. Pero yung mga tao nagsiserve kay Lord,
Hindi siya darating na gaya ng magnanakaw. Darating siya na gaya ng isang lalaking ikakasal. Check your Bible. Check your scripture. So habang nakakatakot that there will be a threat of death to all the citizens of Egypt, the Israelites will be celebrating this great festival. The Passover festival is a feast. It's a kainan. Sabi rito, the blood is applied outside. Bakit kailangan kainin? Yung inihaw na laman. The blood is applied outside, dugo, and the lamb must be eaten inside. Outside, the lamb outside, and the lamb inside. Merong kang tupa, ang dugo sa labas, at merong kang tupa sa loob upang kainin. You know, brothers and sisters, kung si Jesus ay hindi in-apply sa labas ng buhay mo, hindi mo rin siya maiintindihan sa loob ng buhay mo. Si Christ must rule over saan? Sa labas ng buhay mo, and Christ dapat mag-rule maging sa kaloob-looban ng buhay natin. Kasi maraming Kristiyano, tinanggap lang si Jesus bilang tsuper ng buhay. Si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, ang gasolina mo'y panghabang buhay. Tama yon. Pero si Jesus ay hindi ho tsuper lang. Siya ho yung may-ari ng jeep. Si Jesus ay nawala yung jowa niya nung pumunta siya sa Life Giver, ay na-excite siya, ang galing ni Jesus, at si Jesus ngayon ay boyfriend niya. Hindi ho boyfriend si Jesus. Siya ho ay Lord. Siya ho ay tagapagligtas. Siya ho ang mag-i-introduce sa inyo sa Ama, at siya rin po ang magbibigay sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Panginoon ay hindi lang ho siya jowa. Sorry po. Kung jowa si Jesus sa buhay mo at nakakita ka ng guwapo ulit na mambobola sa iyo, mawawala si Jesus kasi may bago kang kapalit. Hindi siya jowa. Siya po ay Panginoon. You need to have the blood outside, and you need to have the lamb inside. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung hindi ka tatagal bilang Kristiyano. Kasi lagi nilang jowa ang iniisip natin lahat. Hindi siya jowa. Siya ay hari at Panginoon. And so, the question is, but Pastor, Bishop, sinabi mo yung apat na yan. Ano ulit yung apat? Isa-isayin natin ulit. Sige nga. May notebook ba kayo? Sinulat? Una, they need to choose. They need to take care. Sabi mo nga, ouch, ang sakit. Number 3, they must apply. Very good. Number 4, they should eat. Okay, very good. So yan. Okay? Now, question is, who is the Passover lamb in the New Testament? Pinatay nila yung kordero para sa kaligtasan ng pamilya. Pero sino ang kordero sa panahon natin? Can we go to Hebrews 10, 8 to 10? So if the salvation of Israel depends on how they will trust God through the Passover lamb, salvation in the New Testament will also be based on the real and final Passover lamb. Kung ang kaligtasan sa panahon ng Israel ay depende sa pagtitiwala nila sa Diyos sa pamamagitan ng tupa ng Paskwa. Paskwa yan eh. So ang kaligtasan ngayon sa bagong tipan ay base na ngayon sa tunay at ang pinaling tupa ng Paskwa. According to Hebrew writer, can we go to Hebrews 10, 9 to 10? First he said, sacrifice. Balik ulit. First he said, sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, though you were offered in accordance with the law. Then he said, here I am. I have come to do your will. He set aside the first to establish the second.
And by that will have been holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Una, sinabi niya, ang mga handog at sakripisyo, mga sinunog, mga kasalanang alay, hindi mo na gusto. Hindi ka na natutuwa. Hindi ka na, bagamat ito ay tinatag ayon sa batas. Kaya sumagot daw ang Panginoon. Sabi niya, Ama, nandito ako. Gawin ko ang iyong kalooban. Kaya, di ba, isinantabi ang unang batas para sa pangalawa. At dahil diyan, ang bawat isa ay magiging banal sa sakripisyo ng katawan ng ating Panginoon ng isang handog lang. So, ang tanong ko ngayon, nabasa ko sa Old Testament, ito ang principle, ni-establish ng lumang tipan, ano talaga ang nangyari upang maintindihan natin sa pangalawa, sa panahon natin ngayon. So, sino ngayon ang kordero ng Paskwa? Sumagot ngayon ang writer ng Hebrew, walang iba kundi ang Panginoon. Kung ang laki ng impact ng kordero nung panahon na yon sa pamilya nila, ano kaya ang impact ng pinaling kordero ng Paskwa sa panahon ngayon natin? Kaya sabi ko, hindi lang siya tsoper eh. Kasi kung understanding ng mga believers na si Jesus ay tsoper, kapatid, hanggang doon lang ang pagkaunawa mo sa kanya. Hindi ho sa tsoper. Hindi ho sa jowa. Pwede ako mag-start bilang, siya kapalit ko sa jowa ko eh. Pwede yun. Hindi ko minamalit yun. Pero, hindi pwedeng magtagal dun yun kung hindi siya tatagal sa buhay Kristiyano. Kasi baka may dumating na prinsipe na dating palaka eh. O kaya pwedeng palaka na naging prinsipe, pero ang mapili mo eh, talagang palaka. Okay? O diba? Pwede yun. So, ano ngayon ang gagawin natin? So, ang sabi rito, una, sawa na si Lord sa paulit-ulit na offering, birth offering, sin offering. Ayaw na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, finally, hindi na ako natutuwa dyan. Sawang-sawa na ako dyan. Sabi niya, the sacrifice and offerings, burnt offering you did not desire. You were not pleased with them. Number 2, ang gagawin niya ngayon sakripisyo ay buong kalooban niya. Ang gagawin niya sakripisyo, buong kalooban niya. Buong plano niya. Tsaka buong layunin niya. Verse 9, tinan niyo 9. Then he said, here I am. I will be fulfilling your will. I have to come to do your will. And so, yung unang style nila na hinahandog sa pamilya, sabi niya, eto, tabi na natin yan. Gagawa tayo ng mas maganda na. Number 3. So, anong gagawin niya sa sakripisyo niya? Ay ang kanyang buong kalooban. So, Christ's body now will be the final offering. The body of Christ will be the burnt offering. It will be the Passover offering. It will be a sin offering. Verse 10, and that by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ibig sabihin, sabi niya, kaya dumating si Kristo para magpagaling na may sakit, mangaral ng mabuting balita. Tama din lahat yun. Pero ang pagdating ng ating Panginoon, bakit siya nagkatawang tao, hindi siya nagkatawang kamelyo, hindi siya nagkatawang dinosaur, hindi siya nagkatawang elepante, siya po ay nagkatawang kordero at tao, pero like kordero, bakit? Kasi yung katawan po niya ay iaalay minsan lang, pero sasagutin ang lahat ng problema natin lahat. Pag hindi natin ito naintindihan, lagi na lang maghahanap tayo ng mentor na kapag wala yung mentor natin, nanghihina tayo. Na kapag ang church ay hindi tayo naaasikaso, hindi ako naaasikaso ng church, manghihina ka na naman. Hindi. Ilagay mo to, i-inculcate mo sa puso't isip mo to na namatay ang Panginoon at ito'y puhunan mo upang ikaw ay maging matibay at tatalunin mo ang destruction at anumang plague na darating. Bakit? May namatay para sa iyo. Kung bibigyan ka ng mentor, bibigyan ka ng life group, bibigyan ka ng church, dagdag ito upang lalo tayo maging matibay. Pero establish ka ba? Oo. Bakit? May namatay sa iyo. At yung dugo niya ay ganap and enough upang pagdating ng destruction, ito ay magpapass over lang sa iyo. Kaya ang ginawa ngayon nila, pagkatapos ng Exodus, tapos na, sabi nung emperor, patay lahat. Pagkising na ng umaga, nung gabi na yon.
Pagkatapos ng gabi na yun, dumaan yung angel of death. Lahat ng pamilya umalulong sa iyak. Iyakan na lahat yan. Lakas. Lahat ng Israelita tahimik. Bakit? Checkin mo nga, baka may namatay. Daddy, walang namatay na tupa, walang namatay na asno, walang namatay na donkey, walang namatay na ganito, wala. Checkin mo nga, baka may namatay na mga aso natin. Daddy, walang namatay. Tako na, ang kuya mo, buhay ba? Opo, daddy, nasa kwarto. Lahat sila nag-check, tahimik, habang ang buong Egypt umiiyak. Ang unang namatay, ang anak ng Paraon, na siyang successor niya bilang pangalawang hari sa bansang Egypt. Ang sakit mamatay, ang panganay mong anak. Alam mo, mawalan ka na ng lahat, property, mawalan ka na ng career. Pero ang mawala ang isang taong next in line. Because the person who is next in line establishes the future of the family. Diba? The person next in line, diba, doon sa emperor, diba? That will become the second emperor after him, after his death. Diba? Diba? Ay nagpapakita na may future ang Egypt by the killing of the firstborn of the emperor. Egypt will be completely paralyzed. Iyakan lahat yan. Iyak, sabay-sabay yan umiyak. At pagdating kay Pharaoh, ba't umiyak? Nung chinek niya yung anak niya, patay. At anong sagot niya? Patawag si Moses, Moses, go. Alam mo, lalaya ka kapag ang dugo ng Panginoon ay nasa iyo. Kinain mo siya sa iyong katawan, tinanggap mo ang kapangyarihan at sufficiency ng kanyang dugo, hindi, mahihirapan si Satanas sa iyo, lupigin, pilayin ka. Yung pamilya mo, nasa dugo ng Panginoon, kinakain nyo ang katawan ng Panginoon gabi-gabi, every Sunday sa church, okay? Mahihirapan ang diablong gulpihin kayo. Magugulpi kayo, pero hindi niya lang kayo matatalo. Kasi bakit? You know kung saan ka nakastablish. Alam mo, sad to say, maraming Kristiyano nakatayo sa pundasyon ng tao. Kaya pag bumaksak yung tao na yon, baksak din sila. Nag-backslide yung tao na yon, backslide sila. Nagkasala yung tao na yon, nagkasala sila. Hindi yan ang tagapagligtas ang Panginoon. Tama si John the Baptist. The greatest accomplishment of John the Baptist is that he was able to see Jesus and pointed his hand. On whom? On Jesus. Look. Sabi niya, the Son, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kapatid, huwag niyo ituturo yung tao sa inyo. Ituro niyo ang tao sa Panginoon. Kasi bakit? Manghihina ka, malakas pa rin siya. Magkakasala ka, magpapatuloy siya. Ituro niyo sa Panginoon ang tao, hindi sa inyong sarili. Bakit? Nakakasawa na. O paano sinabi sa Hebrews na nakakasawa na katuturo sa tao? Ako, kahit mamatay ako, purihin ang Panginoon Diyos, nagtutuloy ka. Bakit? Kasi hindi ako ang pundasyon nyo rito. Kahit mawala ako rito every Sunday at pumunta ako sa mga churches natin, tutuloy kayo kasi alam nyo na hindi si Bishop Manny ay hindi ang Nazareno ng church. Siya ay Santo Niño lang sa amin. Hindi siya Nazareno. Santo Niño lang siya rito. Joke. Titirahin na naman yan ng mga nag-aabang sa akin. No, hindi ako ang Panginoon dito. Lalago ang church na ito with or without me. Kasi hindi ako ang Kristo rito. Amen? Sa Davao. Hindi rin. Okay. Handiyan ba kayo? So, ang ginawa ng Panginoon, successful, pinakawalan? Yes. So, God institutionalized the concept of Passover. Malapit ako matapos. Numbers 9, 1-3. The Lord spoke to Moses in the desert of Sinai in the first month of the second year, and they came out Egypt. He said, have the Israelites celebrate the Passover at the appointed time.
Anak, sabi ni Lord kay Moses, celebrate nyo na lagi yan. Celebrate nyo kung paano natin nilampaso ang Egypt. I-celebrate nyo paano namatay ang kanilang mga panganay. I-celebrate nyo paano ko kayo pinreserve. I-celebrate nyo. Here comes the araw ng Pasko. Not Pasko, Paskwa. Yung Passover feast na established ni Lord through Moses. Anak, gagawin nyo ito. Kasi ang pag-celebrate nyo ng araw ng Paskwa, ay celebrate niyo taon-taon, hanggang dumating sa final na araw ng Pasko at ito ay ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Celebrate nyo, hindi para lang i-celebrate. The celebration is pointing to the final celebration or death of the final lamb to be offered during the araw of Pasko. The Passover feast, PowerPoint please, is April 14. Yan o. April 14. And followed by the unleavened. Unleavened. April 15. Next after that is the first fruits. PS yan, first fruits. April 16. Ang tawag sa tatlong yan, isa lang ang pangalan, Passover. Isa lang ang tawag sa kanya, Passover. Ang paglampas. So Passover, paglampas ng Diyos sa mga bahay na may dugo at ang pamilya ay kumain ng kordero sa loob. May labas, may loob, yun yung Pasko. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ito sa atin? Ibig sabihin, itong Passover na ito ay April 14 is the Passover lamb. Tapos, okay, followed by the unleavened bread. Tama ba yan? Okay. April 15, yung unleavened bread is the symbol of sin. Leaven is levadura, yeast. Leaven is symbolizes sin. At ang sabi rito, yung unleavened, si Christ din. Si Passover, si Christ. Si unleavened, si Christ din. Sino si Christ? Unleavened. Yung kanyang katawan, walang kasalanan. Yummy. Bakit? Juicy. Bakit? Walang kasalanan. Ibig sabihin ng juicy, makatas, makapangyarihan. Even though inimpose sa kanyang kasalanan and yet found without sin. No? Next, unleavened bread, si Christ yun. Hindi siya nilagyan ng lebardura, pampaalsa. Number 3, first fruits. Question, sino si first fruits? Aba, si Christ pa rin. Linggo siya nabuhay, pinapalabas na siya si first fruits. Ibig sabihin, si Passover, unleavened first fruits. Si Christ, si Passover, si unleavened si Christ, si first fruits, si Christ din. Hindi ako nagsabi, 1 Corinthians na nagsabi niyan. Hindi ko nababasahin kasi ang daming text eh. Ayoko kayo malito para makita lang nyo. Okay? Puri ng Panginoon. So, April 14, pinatay siya bilang kordero. April 15, nilibing siya bilang tinapay na walang lebadura. At first fruits, nabuhay siya bilang unang bunga. Hello? Question, bakit may fiesta? Aba, sumagot si Pablo. Naintindihan ni Pablo ang hiwaga ng fiesta ng bansang Israel. Colossians 2, verse 16. Therefore, do not let anyone judge you what you eat or drink or with regards to religious festival. Pasko, unleavened, first fruits, or with regard to religious festival or new moon celebration or Sabbath. 17. These are shadow of the things that were to come. Sineselebrate si Passover kasi may parating. Sineselebrate si unleavened kasi may parating. Sineselebrate si first fruits kasi may parating. Anino si Passover? Anino si unleavened? Anino din si first fruits? Anino ng alin? Sabi niya, and the reality, however, is found in Christ. Ako may sabi? Hindi ako may sabi. Si Paul may sabi, yung Hebrew writer may sabi, pinakita ng Hebrew writer kung gaano ka bisa. May problema ka sa finances, apply mo, subukan mo lang. Lord, ang problema, tigas nitong finances, kung di ako makasingila. Nasira ang pera ko nascam ako I apply the blood of Christ over my finances. May asawa ko, nag-change, pwede nagbabago ang kanyang behavior, pwede ang kanyang body chemistry, whatever. Try to apply the blood. Kung madaldal, apply the blood sa bunganga niya. Para sa sayo.
Wala ka namang sinabi kung ano ang tama mali. Basta tingin mo, i-guide mo lang. May anak ka na habang tumatagal, ay nagiging masyadong madiin, nakikipaglaban, umaaklas. Try to apply the blood. Hindi ka magkaanak-anak, try to apply the blood. Ayaw lumago ng life group mo, try to apply the blood. Yung dugo nga ng babae, makapangyarihan na nga eh. What more ang dugo ng ating Panginoon. Bisap, hindi ako makapag-asa-asawa, why not try the blood of Christ? Di kayo nag-amen ah. Hindi pa natin nahuhukay ang lalim ng dugo ng Panginoon. Alam mo bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang generation na ito, mahilig laging makinig sa mga preaching na laging magpapasaya sa Kanya. Enough. Sabi ni Jesus, ito masakit eh. Sabi ng Panginoon Jesus, problema, naghahanap ka lagi ng ikasisiya mo. Ang sagot ni Jesus, galinto. Ang mundong ito, in this world, you will be suffering many distress and tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Sige pa, hanapin nyo palagi yung ikasisiya nyo. At magugulat ka, lagi mo matatagpuan ang sarili mo malungkot. It's another way around. Gusto niyo mapakinggan? Bakit hindi mo hanapin ang ikasisiya ng Diyos? May tao pa ba dyan sa likod? Hello? Alam mo kaya ka hindi masaya? Tanungin niyo ako bakit. Napasaya mo ba si Lord? Alam mo, pag masaya si Lord sa'yo, mag-reflect yan sa buhay mo. Mapagkakamalang ka nga luka-luka eh. Ano nangyari dyan? Parang luka-luka yan. Hindi, talagang luka-luka yan. Kasi bakit? Sobrang sas. Alam mo ba't malungkot ka? Kasi nag-reflect sa'yo yung nangyayari sa inyong dalawa ng Panginoon. Huwag ako pagbintangan mo ba't malungkot ka. Kasi kaya ka malungkot, hindi kayo ayos ng Diyos. So sabihin ko sa'yo, kahit magkagroon pa ng problema ang buhay mo at finances mo, ayos kayo ni Lord. In-apply mo ang dugo ng Panginoon, sasaya ka. Kasi bakit? Lalampasan ka ng makaka-recover ka. So anong susi? Ayusin mo ang relasyon mo. Yung pamilya, dapat ayos ang relasyon nila dun sa tupa. Ano sa hari? Urumentado nga yung hari, tigas nga ng ulo eh. Hindi, sa tupa. Naku, malapit na ako matapos. It's 6:34. Andiyan ba kayo? Are you excited with this? Makinig mabuti. So si Christ, lumalabas na meaning ang buong feast ng Passover. May 3 feast na nga. Passover feast, unleavened, and first fruits. At amazing. Ngayon, talong. Si Christ pala yun. Pisa pa, paano ko ngayon yan na-apply sa bagong tipan? Ayan, bagong tipan. Ayan, ito nyo to. Dito ako magtatapos. John 6:53-60. Argumento to. Ang John 6, even to sa chapter 6 siya, ay hindi ibig sabihin na sa start pa lang ang John 6. No, nasa latter part na to. John chapter 6 was during the year of rejection of Christ. He will be rejected. Pero alam mo, nakakagulat, hindi siya nireject ng Pharisees. Dito una nagkaroon ng rejection. 53. Jesus said to them, very truly I'll tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man, drink His blood, you have no life in you. Kapag hindi nyo kinain ang katawan ng anak ng tao, ininom ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa akin. Sino man ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At sa huling araw, bubuhayin ko siya. Ang aking laman, ang totoong pagkain, at ang aking dugo ay ang totoong inumin. Ang sino man kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay remains in me, ay nasa akin at ako nasa kanya. Kagaya nga ng aking buhay na ama na nagpadala sa akin, at kaya ako nabubuhay dahil sa ama, ang sino mang nasa akin ay pakakainin niya upang mabuhay para sa akin.
Ako ang pagkain o tinapay ng buhay na galing sa langit. Yung mga ninuno ninyo, kumain ng mana, nangamatay. Pero ang sino mang kumakain ng tinapay na binibigay ko, ang aking katawan, mabubuhay magpakailanpaman. 59, tinuro niya ito sa isang sinagoga sa Capernaum. 60, and hearing it, many of his disciples said, this is hard teaching. Sagot ng mga tao, disciples ito ha. Saan niya, bigat ng teaching mo? Bigat. 66. Tignan niyo 66. John, madali tandaan eh. John 6:6:6. Di ba? Dali. Ulitin ko ulit. John 6:6:6. Sabay-sabay. Hindi. Itong verse. Basa niya. Wala pa na. 1, 2, 3, go. From this time, after niya tinuro ng aking katawan, ayan tinapay, kailangan niyong kanin, dadaling kayo nito sa buhay na wala. Ang aking dugo ay ang inumin. Pag hindi niyo inom, wala kayong bahagi sa akin. Sagot ng tao, bigat naman yan. Sabi ro, no? Mula noon, hindi na siya sinundan ng mga disipulo na ito. Mark 14:22-25. Habang kumakain si Jesus, pinaliwanag niya. While they were eating, Jesus took bread. When he had given thanks, he broke it. Gave it to the disciples. Pagkabigay niya ng tinapay, sabi niya, ito ang aking katawan. Then he took the cup, and sabi niya, nagpasalamat, he gave it to them. Inumin niyo to. Ito ang dugo ng bagong tipan na binubuho sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na muli ako iinom ng bunga mula sa ubas hanggang hanggang dumating ang araw ng paghahari ng kaharian ng Diyos. Ano sabi niya? Anong inabot niya sa kanyang disipulo? Ito ang tinapay, katawan ko yan, kanin niyo. Itong aking dugo, inumin niyo. Yung 666, hindi kinain. Yung 666, pikat. Pikat ng teaching na yan, Bishop. Hindi namin kaya, lipat na kami. Gusto namin yung chill lang. Ano mo naman, ang hirap na ng buhay, chill. Pinalikan pa yung disciple. O, eto katawan ko. Alam mo, ginawa ng disciple? Kinuha yung tinapay, kinain. Inabot yung saro, kinuha yung saro, ininom. Hello? John 6:35-40. John 6:40. Balikan ko ulit. For my Father's will is that everyone who looks to the Son, believes in Him, shall have eternal life. I'll raise them up in the last days. Yung John 6, bahagi ng kwento ng rejection at turo ng tinapay si Jesus at ang kanyang dugo ay ang inumin. So sabi rito, para malaman nyo paano siya kakainin, at paano malaman mo, paano siya iinumin? Sinagot ng Panginoon, ahead of time, sa 40 pa lang, sinabi na niya, paano kakainin? Paano siya iinumin? Sinabi niya sa 40. Paano? Sabi niya gano'n, no? For my Father's will is that everyone who looks to the Son of God, look, tumingin ka sa Kanya. Hindi lang tumingin, looks, tapos believe, pisto. What is pisto? Full trust. Buong pagbibigay ng alay ng buhay sa Kanya, buong pagtitiwala, sila ang may buhay na walang hanggan. Hanggat hindi ka naniniwala na yung katawan niya, enough, niligtas ka, hindi mo na, di ba, hindi mo tinatanggap ang katawan niya ay may dala ng sufferings at may dala ng pag-aalay, hindi mo nakikita ang katawan niya ay ang kabuuang kalooban ng Diyos, hindi mo tinitignan, hindi mo pininiwalaan, wala kang buhay na walang hanggan. Kung ang tingin mo kay Jesus ay tsuper ng buhay, dito ka sumakay, si Jesus ay jowa. Walang buhay na walang hanggan doon. So ang pagkain ng katawan niya, tumuloy siya. Verse 40, 35-40, then Jesus declared. Saan galing yung 40 sa 35? Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me, whoever believes, who comes to me will never hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me. You still did not believe. All those the Father gives will come to me. And whoever comes to me, I'll never drive them away.
For I have come from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of those he has given me, but raise them up in the last days. 40. For my Father's will is that everyone who looks, what is locus? Focus kay Jesus. Life ko, family, focus kay Jesus. Negosyo ko, focus kay Jesus. Yung aking relationship with my wife, spouses, focuses on Jesus Christ. Sabi rito, and believes. What is believe? Trusting. Complete trust. Ito ang katawan ko. I trust it, Lord. Hindi amen. I trust it. Ito ang dugo ko. I apply it. So, what is this? What is the Passover lamb? Anong gagawin ko kay Jesus? This is the point. Number 1. You make Christ the center of any festival of your life. The family must celebrate. It's not bad to celebrate birthdays, but to celebrate the birthdays for Christ's redemptive work. Connecting it to Christ. Ang sinasabi niya, make Christ the center. Who is the center of your life? Who is the center of your family? Who is the center of your career? Number 2, decide. Decide that Christ must be the center of your life. Hindi artista na sinusunod. Kung ano ang sasabihin niya, susundin natin. Ano pinapakain niya, kakainin natin. Kung ano ang singsing nila, susuotin natin, brothers and sisters. Di ba? Kita natin ang failure ng lahat ng mga outstanding na tao sa buong mundo. Isa lang ang hindi mag-fail, si Christ. Decide making Christ the center. Number 3, di ba? His blood, di ba? Keep your family from destruction. Ibig sabihin, submit. Submit to His caring protection. Yung dugo, pasakop. Yung kanyang katawan, kainin, pasakop. Lagi kung nalilihis ng ating mga anak, ang ating mga disciple, lagi isubmit sa proteksyon ng Panginoon. Number 4, allow. Allow Christ to be inside. Kainin lagi. Roasted meat, kainin. At ba, allow Christ outside. Yung blood niya lagi. Ang gulo. May sumpa. May labanan. Apply the blood. Because when I see the blood, I'll pass over you. When I see the blood, I'll pass over the curse. I'll pass over your family to protect you. I attack the curse. I attack the sickness. I'll attack the poverty. Ang kalaban natin, demonyo. Let's attack the demonyo through the blood of Christ. Amen? Look always on the finished work of Christ. Tignan lagi. When everything's are failing, look on Jesus. Diba? When love is fading, look on Jesus. When demons are attacking, look on Jesus. Look on Jesus. Next, celebrate His life. Serve Him with your wholeness. Celebrate life. Celebrate Christ's life. Celebrate Christ's glorious redemptive work. It's not our work. It's Christ's work. Celebrate Him. Amen? Doon tayo tumaya. Ako, celebrate natin si Jesus. Magse-celebrate ang church. Punta tayo kasi itataas ang Panginoon. You always go where Jesus is celebrated. Huwag yung pagpapatawag tayo. Hindi na, wala tayong kaya. Wala tayong pera. Wala tayong kaya. May sakit ako. No, go to the church where Christ is celebrated. Lumpuhin nyo ang demonyo sa celebration ni Kristo sa buhay natin. Next, always remember His death. Always commemorate His blood. Lagi. Kung may matatandaan kang sakit na nagawa mong kasalanan noon, erase. Remember Christ. Lagi na naman, may commemoration ka na naman ng sexual sin mo probably nung araw, nagawa mo sa asawa mo, pwede nasaktan mo, binabarata ka na ng mga kalaban, commemorate the blood. Remember His death.
commemorate His blood. Next is worship your Savior. Worship Him. It's not about you. When people are pointing, galing mo, Manny. Galing mo talaga, pray. Ikaw talaga. Always point them to Jesus. Pag ako po mayabang, ako po, sinabihan po ako mayabang. Sabi ko, hindi na sabi sa akin ni Helen yan Hindi sa akin sinabi nila Dex yan, nila Brother Dex, nila Brad pa. Sasabihin sa akin yan. Kayo, pag naramdaman nyo, mayama ako, tell me. Huwag niyo akong pag-usapan. Tell me. Right at my face. Ano yung yabang mo na? Obra ka na yabang mo Tell me. Para sabihin ko sa iyo, mas mayabang ka rin sa akin. No. Para malaman mo. At malaman ko. Ako na pala, yabang ko na pala. No. Siya lang ang tinataas sa buhay natin. Ang Panginoon. Wala nang iba. Amen? Huwag tayong magyabang. Worship God. Last, believe fully, believe wholly, and believe truly. Paniwalaan siya ng buo. Walang halong pagdadoubt. Believe Him fully, believe Him wholly, and believe Him truly. And last, this is the last promise. Trust. When everything fails, when the world is turning upside down, when your stars are falling, trust God. When it seems everything is not going well, trust Christ. Lord, I trust on you. Amen? Don't trust yourself. Trust Christ. He is the Passover Lamb. He is. Ganito. He is. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Wag lang Passover Lamb. He is my Passover Lamb. Sabay-sabay nga, He is. Tatayo tayo lahat, purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Amen. Bakit hindi natin isurrender sa Panginoon ang lahat? Amen? Pati natin isurrender sa Diyos ang ating buhay. Sabi natin, Passover Lamb, worship God. Pagpunta nyo nito, He is my Passover Lamb. I worship my Passover Lamb. I love you, Passover Lamb. At sasabihin ko to sa iyo, may miracle na mangyayari sa buhay. Nakakita na ako niya ng mga family. Paano binago ni Lord ang buhay nila? Diba? From glory to glory. From one face to another. I saw them shining with a new glory that comes from Christ. He is my Passover. Lord, teach me nga, Lord, tulungan mo nga ako to trust on you, in you, and to focus my sight only to you. I'll tell you this. When you look to the devil, you will be depressed. When you look to the world, you will be depressed. But when you look to your Passover Lamb, you will be addressed. Look on Him and look to Him. I'll tell you this. Everything will change. I mean it. Everything will change. Raise your hands. Hallelujah. Pick it up. Raise your hands. Worship Christ. Hallelujah. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole
you apply the blood of your Son, Jesus, to every family, to each and every one of us, to every family experiencing the depression that comes from the Pharos, the depression that comes from the financial Pharos, depression that comes from the medical Pharos, and all the Pharos of the world. As you apply the blood of Jesus now, we apply the blood of Christ in our mind, in our heart. We apply the blood of Christ in our body, in our finances. We apply the blood of Christ in our career, even in our study. We apply the blood of Christ over our children. We apply the blood of Christ over our finances, over our employees, over our employers, over our spouses. We apply the blood of Jesus over our life, and even over our church, even over this building, Lord God. We apply the blood right now. Receive the blood. Receive the blood. And we also eat the flesh of Christ through trusting, through believing, through worshiping. Christ is the center of this church. Not me, not anyone else, not the program, even not the ministry. Christ is the center. He should be put inside so that we may live. Lord, pasok po kayo sa aming buhay. Kainin kayo araw-araw upang mawala ang karamdamang dulot ng paraon na nagsasadlak sa amin ng kaisipan ng Ehipsyo. Today, something not strange, but something great is happening. Lord, right now, inaalis namin ang paraon at mga Pharos sa aming buhay. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Kapatid, tulungan niyo po ako paalisin ang paraon sa inyong buhay. Come on, right now. Right now. Right now. Alis. Labas. Inaalis namin. And we allow only Christ rulership. We only allow Christ leadership. And we only allow the healing of Christ to rule over our life. Today we receive in Jesus' name, and everybody say, receive by faith. Say amen. Receive by faith. Say amen. Receive by faith. May nangyayari in the name of Jesus. Lahat tayo ay kukuha ng tinapay at saro. Alam ko, dala-dala na niyo yan. Tinapay. Si Jesus bago ipagkanulo ay dumampot ng kaprasong tinapay. Pagkatapos nito, pinagpira-piraso niyo ito. Can you break the bread, please? Isa pa ulit. Lord, may binibreak ka sa heavenly realms. May binibreak ka sa buhay namin. May binibreak ka na mindset sa aming buhay. May binibreak kang katawan na nasira sa sakit. May binibreak ka na spiritual, na toxic sa aming mga buhay. May binibreak ka na physical ailment o heart ailment. Meron kang binibreak na isang kidney na sira na, giba na, nagbabanta ang matinding dialysis. Binibreak mo yan. At sa pangalan ni Jesus, Lord God, hindi ito ikaw, ito'y simbolo mo. Pero sa pagkain namin, tinatanggap namin si Jesus ng buo sa aming katawan.
at sinasabing, Christ, rule over our life. Si Jesus bago ipagkanlo, dumampot ng tinapay, pinagpirapraso at sinabi, itong aking katawang binibigay sa inyo, tuwing kakanin niyo ito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Kain ng tinapay ng buong galak, kain ng tinapay na nananampalataya, na may gagaling, na may lalaya, na may tataas, na may aangat sa buhay. Come on. Babalutan ng banal mo dugo na sa'yo'y tumulo. Aking ang napagmasdan na ang Ama'y nagmamahal sa tao. Katulad ko, nakikita ang aking Jesucristo. Lord, balutan mo kami ng iyong dugo. Si Jesus, matapos maghapunan, ay dumampot ng saro at sinabi niya, ang sarong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan na tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Lord, we apply the blood. As we receive the blood, our sins are forgiven. Our sickness healed by the blood, by the name, and by the blood. And our growth is determined to fly high and to soar high. Can we now receive from the cup the symbol of the blood of Christ? At kung makita man ako, nakikita ang aking Jesucristo. Taas natin ang kamay, sambahin natin ang Panginoon. Ako'y nababalutan ng iyong kadakilaan na galing sa'yo. Ako'y nababalutan ng banal mong dugo na sa'yo'y tumulo. Kingang napagmasdan na ang Ama'y nagmamahal sa tao ko. Katulad ko, at kung makita man ako, ang nakikita ang aking Jesucristo. Sapagkat yung kakanin niyo ang tinapay, inumin ng saro, pinapahayag niyo ang aking kamatayan, paglibing, pagkabuhay, pagpanik, hanggang muling pagbabalik. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we hug one another in the love of Jesus Christ? Hug, embrace, or shake another's hand. Hallelujah. Thank you, Lord.